Desperadong nakikipaglaban si Sabu, kampiyon ng pakikipaglaban sa Uzbekistan. Sino ang maghahatid ng ningning? Abangan na lang natin ang susunod na kahilingan. Asul na manlalaro sa gilid, mula sa Uzbekistan, Tebek. Huwag mong tignan ang aming manlalaro. Napaka-bushy balbas. Ngunit napakabata pa niya. Sana ay suportahan mo siya mamaya. Sana magkaroon tayo ng isang kulang side player, isang makapangyarihang general mula sa China, Li Xiangfeng. Mga manlalaro ng Blue Corner. Ang pangalan ay Tebek. 21 years old pa lang siya ngayong taon. Siya ay mula sa Uzbekistan. Taas 163 cm. Professional na record. 53 mga laro. 30 panalo. 16 na opponents. Malakas pa rin siyang manlalaro. Sa huling karera ay hinamon niya kami sa klase ng 60 kilos. Kapag ang nagwagi ng gintong sinturon na si Zubsu, nakakalungkot na pagkatayo, umaasa kami na magiging maayos ang kanyang gagawin sa araw nito. Sama-sama nating alamin. Kulang manlalaro Li Xiangfeng. 20 years old pa lang siya ngayong taon. Mula sa China, taas 170 cm. Professional record ng 13 laban ang nabili sa panahon. Halika sa tungkol. Ang referee para sa laban na ito, El Panghuntao, may kahilingan. Kamusta mga kaibigan ng Madla? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood. IMI Legend World Fighting Championship. Li Xiangfeng pulang bahagi. Ang Tebek ay ang asul na bahagi. Ang kamay ni Li Xiangfeng ay nakahook. Tignan mo ang makapangyarihan. Ay swing ang iyong mga binti pabalik. Partikular na mabilis. Relatibong nagsasalita. Wala pang gaanong ginagawa si Tebek. Si Tebek ay isang pambihirang shot din. Napakabilis ng magkabilang panig. Isa pang pag-ikot ng mga binti. Nakakatuwang makita kung paano ipinagtatanggol ni Tebek. Ang mga siko ay nakaklamp lalo na mahigpit. Tingnan natin si Tebek. Sa pagitan ng pagtaas at pagbagsak ng mga hakbang sa pagbubog, mukhang malaki ang katawan ng katawan. Pumasok ang dalawang panig sa pag-aaway. Okay, mababa ang pagwawalis ni Tebek. Mabilis ang pag-atake. Ang parehong mga manlalaro ay may napakalakas na pisikal na paggalaw. Maganda ang koordinasyon. Sa pagkakataong ito, mas naging aktibo pa rin si Tebek. Sa relatibong pagsasalita, si Li Xiangfeng ay umatras habang nakikipaglaban. Unti-unti nang sumusulong si Tebek. At mas aktibo rin ang pagkilos. Side kick.
Si Tarbek ay isang manlalaro. Malinaw ang mga kalkulasyon. Panahon na para sa kalaban na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Tumama man ito o hindi, kailangan kong lumaban kaagad. Si Li Xiangfeng ay may dalawang magkakasunod na. Nabigo ang pag-atake ng pagwawalis ng binti. Sabi ko lang kay Tabek. Lalo na ang elasticity ng katawan, lalo na mabilis sa paggalaw ng bilis. Sa isang dilema. Panahon na para magbalik loob. Ang distansya ay hindi gaanong pinagkadalubhasaan. Nahulog lang sa epekto ni Li Xiangfeng. Kanina, tumalikod si Tarbek at iniikot ang kanyang mga binti. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-ura. Iniwasan ang pag-atake ng binti ni Li Xiangfeng. Agad na ibalik ang backswing. Parang taekwondo. Isang paatras na pag-ugoy ng binti na lumiliko ang teknolohiya ng kuryente. Napaka-athletic ng katawan. Sa katunayan, ngayon lang ay si Li Xiangfeng din. Ganoon din ang ginawa niya kapag tumalikod ka at iniindayog ang iyong mga binti. Dahil hindi gaanong maganda ang distansya. Nasira na naman ang balanse ng kabilang partido. Patuloy na tinitingnan natin ang patuloy. Conversion ng buong binti ni Tarbek. Medyo mabilis pa rin ito. Delikado ang isang ito. Sa katunayan, ito ang pagkilos ni Li Xiangfeng sa buong grupo. Nang ito ay tapos na, sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan din ng balanse ang kabilang partido at nahulog sa sahig. Sa katunayan, kung sakaling matamaan mo ang kalaban, malaki ang magiging epekto nito sa sitwasyon ng digmaan. Okay, ang mga sumusunod na laro ay papasok sa ikalawang round. Ang asul na bahagi ay Tabek at ang pulang bahagi ay Li Xiangfeng. Ang unang pangungusap ay tumitingin sa opensibang diskarte ni Tarbek, mas masagana. At para sa pagkontrol ng distansya, lalo na ang katawan ay mobile. Ang dalawang panig ay dapat na magkahiwalay. Nagyakapan ang dalawa. Walang pagkilos na masyadong mahaba. Aksyon ni Li Xiangfeng. Isang bumabagsak na aksyon, nang si Li Xiangfeng mismo ang sumuntok. Medyo malaki ang aksyon, ngunit ang landing point ay hindi gaanong tumpak. Tumalikod ka at iugoy ang iyong mga binti. Ang kilusang ito ay partikular na maliit. Kapag sinubukan ni Li Xiangfeng na maghanda para sa pag-atake, ayusin ang buong posisyon ng katawan sa panahon na para atakehin kaagad. Agad na iniindayog ng Tabek na ito ang kanyang mga binti. Kanan. Si Li Xiangfeng ay matigas pa rin. Sa kasalukuyan ay tila, nais ni Li Xiangfeng na iugoy ang kanyang mga binti matapos tumalikod. Ngunit hindi ito epektibong tumama. Okay, sa oras na ito, nais pa rin ni Li Xiangfeng na ibalik ang kulay. Gusto kong ibagsak ang isang ito na nawala ko lang. Nanalo pabalik, magmadali ng mas mabangis. Ngunit ang binti na yon ay talagang isang epektibong hit. Dapat itong sabihin sa oras na ito. Ang buong kakayahan ni Li Xiangfeng sa paghuhusga, at ang mga pisikal na kasanayan ay tiyak na bumaba. Ngunit si Tabek ay isang manlalaro. Ito ay hindi nagmamadali, hindi pagkatapos ng sipa na ito. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa halip, unti-unti siyang naghanap muli ng mga pagkakataon. Dapat maging maingat si Xiangfeng. Gumawa lang ng pagkilos. Ang mabigat na suntok ni Tarbek mula sa likod ng kamay ay nakapasok. Ito ay mapanganib. Ngayon lang ito ang mouth guard ni Li Xiangfeng. Nang magyakapan ang dalawang panig sa isa't isa. Knock away, knock off. Tinitingnan namin si Tabek sa bawat pag-atake. Ang lahat ng ito ay isang kombinasyon ng mga kamao at binti. Ito ay tatlong dimensional. May suntok sa ulo. May mga pisikal na suntok. Pagkatapos ng isang kombinasyon, ang pag-attack ni Li Xiangfeng, siya ay alinman sa mabilis, lumayo at umiwas. O ito ay, susunod ay kung ano ito. Pangalawang counter-attack. Kanan, nag-referee kami sa field. Mga tip, hindi na nagyakap si Li Xiangfeng. Kapag nalaman mo na naman ito, babalaan ka.
Ang guro na ito ay Pang. Ito ay isang napakahigpit na referee. Tulad ng isang patas at makatarungang laro. Iyon ang kinakailangan. Nakikita mo, isa na naman itong tuwid na suntok mula sa kaliwa at kanan. Isa pang binti. Totoo yan. Ang buong katawan mo ang nakaharap sa mas maraming hit points. Harapin mo ang boxing. Umiiwas ka sa likod habang sinusundan ng mga binti ko. Ang distansya ay eksaktong distansya sa pagitan ng mga binti. Isa na naman itong pag-ikot at pag-ugoy ng binti. Katatapos lang ng ikalawang laro. Matapos tumalikod sa paligid, nag-ugoy ang kanyang mga binti at pinindot ang isang kampanilya. Pinapako ito. Sa amin, panoorin ang mabagal na pag-replay na ito. Umikot lang at nagyakap sa isa't isa. Dumikit ng napakalapit, bago maghiwalay ang dalawang manlalaro. Naku, yan ang tumalikod at nag-ugoy ng kanyang mga binti. At nang si Lik Xiangfeng ay nagpahiwatig lamang na atakehin. At si Lik Xiangfeng ay lumipat sa kanyang kanang harapan sa oras na ito. At ang paa na ito ay nagkataong tumama sa kanyang baba. At ito ay 2 at 1 na nakasala. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng pagkamatay ni Lik Xiangfeng. Agad. Pagpasok sa ikatlong laro. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Lik Xiangfeng na mag-adjust ng maayos. Dahil ako ang nasa score. Ngayon dahil may ikalawang pagbasa sa huling round. At least, ito na ang disadvantage ng 2 puntong ito. Kaya mahalaga para sa kanya na makita sa ikatlong round. Nakita namin si Lik Xiangfeng na lumilipad mula sa isang lumilipad na tuhod sa ikalawang laro. Natagpuan ko ito sa isang lumilipad na tuhod sa likod. Sa palagay ko ang lumilipad na tuhod na ito ay may ganitong epekto kay Tarbek. Ito ay medyo halata pa rin. Dahil ang Tabek ay relatibong nagsasalita. Ang bawat pag-atake ng boxing ay pangunahing batay sa mga pag-atake ng boxing. Ngunit ang kanyang taas ay bahagyang mas mababa kaysa kay Lik Xiangfeng. Sa oras na ito, ikaw ay nagboxing ng sabay-sabay. Bigla akong tumayo at lumuhod. Ang posibilidad ng hit na ito ay napakataas. Ang dalawang manlalarong ito ay walang gaanong teknikal na pagsasanay para sa panloob na pambalot. Sa sandaling pumasok ka sa distansya ng entanglement, ito ay magiging mas mahigpit. Asahan na maghihiwalay ang referee at tumalikod. Ang dalawang panig ay kailangan lamang pumasok sa link ng entanglement. Mahigpit ang dalawang panig. Inaasahan ko na mamagitan ang referee. Sa pagkakataong ito, si Tarbek ay nasa lumilipad na tuhod ng kalangitan. Handa na. Mas mahigpit ang pagtatanggol sa pamamaraang ito. Ito ay isang Tabek, isang mababang sweep. Pagkatapos ay nahuli ko ito. Ngunit ang paghahanda ng postura para sa leg pickup mayon ay hindi sapat. Medyo hindi balanse ang katawan ni Lik Xiangfeng. Pumasok sa ikatlong round, ang pagbaba ng pisikal na fitness sa magkabilang panig ay mas halata. Medyo mabilis, kaya ang pagkakasangkot na ito. Maraming mga paggalaw ng entanglement. Para dito Lik Xiangfeng, napakaraming pag-aaway sa pagitan ng dalawang panig. Kaya kumuha ng dilaw na card minsan. Ito ay upang i-deduct ang isang punto. Sa oras na ito, sa mga tuntunin ng mga marka, dahil kami ay isang laro na may sistema ng pagbabawas ng mga puntos. Ang bawat manlalaro ay naglalaro ng 3 pag-ikot. Ang bawat tao ay may 30 puntos. Minsan ay nabagsak. Ito ang unang pagkakataon, 2 puntos, at sa bawat oras ay ibabawas ang 1 punto. Sa oras na ito, babalaan ka at ibabawas ng 1 punto. Sa oras na ito, sa mga tuntunin ng mga marka, si Lik Xiangfeng ay nangingibabaw na sa pagsasanay sa mga tuntunin ng mga marka. Kung gusto niyang manalo sa larong ito, dapat itong maging isang malakas na knockdown ng kalaban. Kapag bumaba ang physical na fitness, ang likas na ugali ni Lik Xiangfeng na sanda, yakapin at mahuli. Ito ay lubos na may kakayahan. Ang isa ay upang protektahan ang iyong sarili. Ang pangalawa ay talagang maaari nitong sirain ang opensibang ritmo ng kalaban. Epektibong makagambala sa ritmo ng kalaban. Sa katunayan, ilang mga laro ngayon, makikita natin ang mga pisikal na reserba ng mga manlalaro ng China. Kadalasan sa ikalawang kalahati ng ikalawang pag-ikot. Kahit na sa buong ikatlong pag-ikot, magkakaroon ng malalaking problema sa mga pisikal na reserba. Dahil sa lahat ng mga manlalaro ng China ngayon, karamihan sa mga ito ay mga diskarte at estilo ng flash fighting na nakamawitan. Naglalaro sila dahil sa nakaraang laro ni Sana. Kami ay isang sistema ng bonus point. Kontrolin ang buong ritmo ng 3 laro at ang pamamahagi ng physical na fitness. Hindi pa rin ito partikular na nababagal. Isama ang mga detalye ng iyong mga teknikal na paggalaw. Ang lahat ng ito ay naayon sa teknikal na ritmo ng Sana. Gamitin ito, kaya ang teknikal na ugali na ito. Dadalhin ka rin ito sa pamamahagi ng sports. Mayroong isang tiyak na hawak. Susunod, sa wakas, ang huling resulta ng larong ito. Ano ito? Tingnan natin. Isa hukom 27 tandang bawas 29.
No 2 desisyon 27 tandang bawas 20. Hukom Gire 3, 26 hanggang 20. Panalo si Blue.